Okay, batay naman po sa speech pa rin ni BP Sara, minisquote na naman siya ng mga media at ito po ang daladala ni Redon, no? Sinasabi ni Redon na talagang violent itong si BP Sara. May binanggit po kasi si BP Sara na 5,000 lang yung halimbawa niya po na 5,000 makakapag-hire ka na ng killer dito po sa Pinas. Ginawa niya po yun, hindi po ang halimbawa niya po ron ay isang anong tawag doon? Hypothetical. Okay. Kasi po ang speech po ni BP Sara, may kaugnayan po yan dun sa ibinibintang kay Tatay Digong na lahat po ng EJK, extrajudicial killing, ay ibinintang na kay Tatay Digong. Ibinintang na state-sponsored. Sabi ni BP Sara, hindi po state-sponsored lahat ng EJK. Hinalimbawa po niya. Ito po ang konkreto ha. In-splice po nila yung sinabi lang, kung ako mag-hire ng hired killer, 5,000 lang, pwede. Ayan, no? Ayon kay BP Sara, nagpahayag na maari umanong makakuha o mag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000. In-splice na naman, yan lang po pinapakita, tapos sasabihin na naman na talagang violent ito si BP Sara. Kasi hard killer na naman eh. Tignan niyo po yung mga sinabi ni Redon. What's the price of President's life? 5,000 only. Tignan niyo na kung gaano kamalisyoso tong ilong ni Redon. Napakamalisyoso naman. Wala naman po sinabi na siya yung nag-hire. Hypothetical po. Pinapaliwanag po ni BP Sara na kung pwedeng mag-hire dito po sa Pilipinas. At yan po ay hindi po galing kay BP Sara yan. Talagang yan po yung mga ayon sa mga investigasyon. Ganyan po ang presyo. Ngayon, mamalis siya na iugnay na naman. Yan bang ulo ng presidente ay 5,000 lang, sabi ni Redon? Araw-araw nagpapakita si Redon. Araw-araw. Tignan nyo naman po yung engagement. No? 11 hours na. 8 pa lang yung nag-engage. Isa pa ako. Eto namang isa, 7 lang. Ang tiyaga din ni Redon eh. Salita ng salita sa media, yung engagement niya naman, kay BP Sara, kumpara mo naman. 100,000, minsan milyon pa po, kada speech ni BP Sara. Sa'yo Redon, babanata mo siya, 7 lang ang engagement mo. Yung isa, 8. Totoo po, dito sa X 8 lang yung nanood ng video ni Redon. Kasama pa ako ron. Nung binabanatan niya kaya kahit na anong banat ninyo, olats pa rin kayo. Dahil yung nanonood kay BP Sara, 100,000 sa inyo, 8. Bakit nyo ini-splice? Bakit ayaw nyo ipakita? Ito po, para po sa kaliwanagan ng lahat, ang sabi po ni BP Sara, 5,000 lang ang pag-hire ng killer sa Pilipinas. Ginawa niya ang pahayag na ito sa isang rally sa kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Ginawa niya ang pahayag sa konteksto, ito po yung kontekst ng pagtatanggol sa anti-drug campaign ng kanyang ama. Ito po yung eksaktong sinabi ni BP Sara. I have a husband. My husband has a mistress. Tignan niyo po yun. Kung yan po, in-splice na naman, pucha, sabihin, si BP Sara, yung asawa niya may mistress.
Siya mismo nagsabi. Hindi po ganyan ang pakikinig sa speech. Buuin nyo. Ito po ang kabuang sinabi ni BP Sara, I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. This is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So, how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposedly victims of drug war? That is supposed to be a crime against humanity. Yun po yung sinasabi ni BP Sara, kung yung napatay, dahil siya po ay nag-away yung mag-asawa, nag-hire po yung asawa dahil sa buwisit sa babaerong mister, EJK din po yun. Kasama po ba yun sa war on drugs ni Tatay Digong? Direkta niya pong kino-question yung logic nitong mga taga-ICC. Na hindi po ang lahat ng EJK, ako nga may tsorya pa eh. Hindi ba pwede, di ba sabi ni Tatay Digong kaya hindi niya kagad, kala niya tapos na. 6 months o 9 months, matatapos niya yung droga sa Pilipinas. No? Nagtaka siya. Yung kalaban niya pala sa droga, gobyerno mismo, sabi niya. Di ba? Ano meaning nun? Oh. Baka marami po dyan sinadya sa mga araw-araw na ano na yan, para palabasin, pasamain yung war on drugs ni Tatay Digong. Hindi natin alam eh. Kasi wala namang kinasok kay Tatay Digong dito sa Pilipinas eh. Doon naman po sa ICC, hindi pa po nagsisimula yung kaso hanggang ngayon. Pero ang tagal na po, 1 taon na pong mahigit na nakakulong si Tatay Digong. Ni hindi pa po nasisimulan yung kaso. Kaya itong si Redon, media at mga oposisyon, malisyoso po yung pagkakat nila ng video ni BP Sara. Ganyan lang po yung ginawa ni BP Sara. Ito talaga yung buong video, ito talaga yung nilalaman. O ngayon, may nagre-reklamo pa sa Splice video, di ba? Ni Pia Cayetano, sinasabi nila na Splice. Gayahin nyo si BP Sara. Akusahan nyo na in-splice yung video niya at ipakita ninyo yung buong video at ipaliwanag nyo. Ang problema, yung sa kaso ni Jokno, magkaiba po yun. Sa kaso po ni Jokno, sinasabi lang nila, splice video yan. Tapos, wala nang paliwanag. Di sana pinaliwanag nyo yung, o kaya ipakita ninyo yung buong video ni Jokno. Si BP Sara, sinabi niya, in-splice yung video ko, samantalang kung susundan nyo yung video, naroon yung paliwanag. Yung sumunod dun sa pinakita nila na makakapag-hire ka ng 5,000, ang susunod nun, yung senaryo na yung asawa, personal na EJK, hindi po pwedeng isama yun sa crimes against humanity. Dahil yun po ay hindi po crimes against humanity. Pati daw yung mga kasong ganun, isinama sa war on drugs o reklamo sa war on drugs ni Tatay Digong. So yun po, ganun po magpaliwanag pag sinabi mong splice video. Ano naman yung laman ng hindi splice? 'Di ba? Bakit hindi nyo ipaliwanag? Kung splice yung video ni BP Sara, ni Shell Jokno, ipaliwanag nyo naman kung ano ang laman ng hindi splice.